ng Armed Forces of the Philippines na nakahanda itong protektahan ang mga mangisda sa West Philippine Sea. Sinagot namang muli ng Defense Department ang panibagong patotsyada ng China. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Patuloy na ibinibintang ng China sa Pilipinas ang dahilan ng mga insidente sa West Philippine Sea gaya ng pambobomba ng water cannon ng mga barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia noong nakarang linggo sa Sabina Shoal na ikinasugat ng 3 mangisdang Pinoy. Ayon sa Chinese Ministry of National Defense, hindi sila magpapapekto sa anilay propaganda at pagpapanggap na biktima ng Pilipinas sa mga tinawag nilang gawa-gawang insidente. Babala pa ng China, ipagpapatuloy nila ang mga hakbang na sa tingin nila ay tama laban sa mga panghimasok at pag-uudyok. Muling bumuelta ang Department of National Defense at iginiit na ang nangyari sa mga mangingisda noong December 12 ay may sapat na ebidensya mula sa on-site reporting ng Philippine Coast Guard. Dagdag ng kagawaran, hindi pinapalaki ng Pilipinas ang issue sa West Philippine Sea dahil malinaw ang agresibo at mapanganib na aksyon ng China. Tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines na ginagampanan nila ang kanilang tungkulin alinsunod sa whole-of-nation approach ng pamahalaan para protektahan ang mga mangingisda sa West Philippine Sea. Every time na naglalayag yung mga fisher folks natin, ang kasunod nila yung BFAR. Yes. Yun po yung malapit. Yun yung mga nagbibigay ng pagkain, tubig at ng gasolina sa ating mga fisher folks. Susunod doon yung Coast Guard, yung nakapalibot dyan. But not far behind, not far away, is the Philippine Navy. Nagbabantay po tayo dyan. So hindi po natin pwedeng sabihin na wala yung Navy dyan. But yun nga ang gusto kong i-emphasize, lahat ng mga ahensya na ito ay may kanya-kanyang role. Ipagpapatuloy din ng AFP ang engagement sa mga katuwang na bansa gaya ng idinaos na ikasampung Maritime Cooperative Activity sa bahagi ng Zambales sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas noong December 15. Idineploy sa pagsasanay ang BRP Miguel Malvar ng Philippine Navy habang ginamit ng Philippine Air Force ang 3 Super Tucano, FA-50 jets at Sokol Search and Rescue Helicopter. Naglayag naman para sa US Indo-Pacific Command ang USS Robert Smalls at lumipad din ang kanilang Seahawk helicopter at P-8 Poseidon aircraft. Historically, our data will tell us that when there are foreign counterparts, foreign partners, the PLA Navy, the CCG, and the Maritime Militia have a change in their behavior. Kung saan tayo wala, dun sila gumawa ng aggressive actions against our Filipino fisher folks. However, the Philippine Coast Guard was able to respond immediately and sent 2 Philippine Coast Guard vessels that provide assistance, first aid to our fisher folks. Tinututukan din ang AFP Modernization Program para magkaroon ng dagdag assets na magbabantay sa teritoryo at soberanya ng bansa. We need a stronger AFP to be able to perform our mandate. Not only ships, but the overall posture of the AFP. That will include command and control, cyber, that would include land, air, and sea forces. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.